Tahimik na lumapit ang bida sa prinsesa at mabilis na hinila ang kamay kaya akala ng babae kung love story na. Pero ginamitan pala siya ng macho ng special wrestling move nito kaya napabakakan na naman ng prinsesa sa harap ng nasasakupan. At kumpirmado na hindi nga ito nagpapalit ng panty. Kung gusto mo ng good vibes anime ay panoorin mo ang ating kwento. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, minsan ay may dumating na babaeng adventurer. Nagtanong ito kung naroon ba ang tinatawag na Genzo na Beast Slayer sabay turo kay Genzo. Kaya nainis ang lalaki na nagkarate chop sa ulo ng babae na nasaktan. Saka panilak ang paa ni Celeste na hindi makalaban. Kalaunan ay nagtanong ang mga babae kung ano ang ginagawa ni Celeste doon. Kaya sinabi nitong narinig niya mula sa guildmaster na doon nakatira ang tinawag nilang Genzo the Beast Slayer. Dahil narinig ulit ang Beast Slayer ay nagalit si Genzo na sinabing gusto yata ulit ng babae ng wrestling. Pero sinabi ni Celeste na narinig lang niya ito sa guildmaster. Sinabi ni Celeste na naroon siya dahil gustong maging master si Genzo para lumakas. Agad na sinabi ni Genzo na marami siyang ginagawa kaya hindi pwede. Kinumbinsi pa siya ng babae na ibibigay nito ang katawan kahit araw-araw basta gawin siyang student ni Genzo. Ngunit sumagot ang lalaki na mas gusto pa niya ang kapitbahay nilang pusa. Kaya nainis si Celeste na nakipagpalakasan kay Genzo. Hinawakan ni Genzo ang tiyan ni Celeste na biglang nagtaka. Aalis na sana ang na-insecure na Celeste pero pinigilan siya ni Genzo na hinawakan sa kamay. Saka walang ano-ano na itinaas ang damit ng babae saka na-interest dahil alam niyang lizard man ang babae. Inamin nga ni Celeste na lizard man ang mga ninuno niya at may kakayahan din silang magmukhang tao. Kaya maging ang likod daw niya ay puno ng kaliskis. Pero agad na siyang sinabihan ng mga babae na huwag ipapakita ng libre kay Genzo ang kayamanan nito. Lalo na at nag-ilaw ang mga mata ng lokong bida. Sinabi ni Camila na gawing student ni Genzo si Celeste kaya sumagot ang lalaki na bobo ang vampira dahil obvious na plano ito ng lalaki. Kaya nagpalakasan ulit sila at swerte na naman ni Genzo dahil chancing na naman sa magandang vampira. Sinabi ni Celeste na nagtitiwala naman daw siya kay Genzo. Kaya sinabi agad ni Genzo na magpunta sila ng bundok para sanayin ang babae. Pinag-squat ni Genzo si Celeste na ginawa naman ng babae kaya talbog-talbog ang asset nito. Tinitignan naman ni Genzo ang minamanyakan nitong tiyan ng babae. Nagtanong siya kung pati ba yung legs ni Celeste ay lizard man din. At sumagot ang babae na hindi daw. Kaya sinabi ni Genzo na tama na ang squat at mag-focus sila sa core ng babae. Pero inawat siya ni Shigore na sinabing ituloy lang nila ang pag-training ng normal. Saka din ito sinabi kay Celeste na gawin ang gagawin niya at lalakas ang core nito. Saka ito tumakbo ng pagkabilis-bilis. Sinabi naman ni Hanako na kailangan niyang kumain para maging malakas sabay hawak ng isang malaking gagamba. Saka pa ito kinain sa harap ni Celeste na natatakot. Tinuruan naman ni Camila si Celeste kung paano magpa-sexy sa laban. Pero wala daw itong silbi sabi ni Genzo kaya naglaban ulit sila. Kalaunan ay itinuro pa ni Genzo ang nalalaman na teknik tulad ng pagputol ng kahoy gamit lang ang lakas. Hanggang magawa ng babae na ma-wrestling ang isang malaking puno. Itinuro din kung paano mag-choke gamit si Camila. At nang kung paano makipaglaban ng suntukan gamit ng punching bag. Nang matapos ang training ay binati ni Genzo si Celeste dahil natapos ang pagiging wrestler. Saka pa binigyan ng wrestling name. Masayang naiiyak si Celeste dahil sa training pero itinapon ang maskarang lizard dahil ayaw pala nitong maging wrestler. Saka sinabi nito ang totoong dahilan kung bakit niya hinanap si Genzo at magpaturo na maging malakas. Dahil sa nalaman ay labis ang galit ni Genzo na nasira pa ang damit sa pag-Super Saiyan. Sinira niya ang pinto ng Hunter's Guild at pumasok na nagwawala habang hinahanap ang Guildmaster. Sinalubong siya ng isang lalaki na pinapakalma pero pinatulog lang niya ito. Niyakap siya ng sumunod na Celeste para pigilan. Pero naging usapan si Celeste ng mga bully na lalaki na dapat wala na ito doon. Pero ang archer ang tinuhad ni Genzo na naitapon. Kaya nais ng mga hunter na pigilan si Genzo. Umatake sila at lahat ng makalapit ay kanyang ibinagsak sa sahig na walang kalaban-laban. Pati yung audience lang ay hindi rin nakaligtas. Pagbukas ng guildmaster sa pinto ay nagulat siya dahil nakita ang lahat ng mga nagiinuman na adventurers na bagsak lahat sa lupa. Sinabi ng nainis na guildmaster kung anong problema ng tinawag nitong beast killer. Kaya sinira ni Genzo ang mesa at sinabing ayaw ang pangalan na iyon. Sinabunutan ni Genzo ang balbas ng guildmaster at sinabing naiinis siya sa mga adventurers na naroon dahil hinaharas nila si Celeste dahil lizard man ito. Pero pinigilan siya ni Celeste na sinabing overacting ang reaksyon niya dahil para namang ginagahasa ang ginagawa ng mga adventurers kay Celeste. Sinabi nitong pagkatapos niyang matuto ng pakikipaglaban kay Genzo ay napagtanto niyang hindi naman big deal na makantsawan siya ng mga adventurers dahil lang sa balat niyang lizard. Tapos humingi din ng patawad ang mga adventurers na nangtitrip kay Celeste dahil half-half siya. Naiinis lang daw sila dahil malas yung mga paghunting nila sa mga nakaraan na mission.
Kaya naging ayos na ito kay Celeste at Shigure. Pero hindi pa rin kontento si Genzo. Sa labas ay gusto ni Genzo na maglaban si Celeste at ng mga adventurers para kunin ang pag-revenge nito. Dahil kung hindi daw ito gagawin ng babae ay siya ang maghihiganti para sa babae. Ayaw sana ni Celeste pero naisip nitong gustong-gusto siguro siya ng bida. Naintindihan daw niya na kailangan na isa sa panig nila ang matalo. Maglaban daw sila para malaman din kung may natutunan nga siya sa pagsasanay na itinuro ni Genzo sabay labas ng armas. Pumayag naman ng isang swordsman na unang susubukan si Celeste. Umatake si Celeste na tumakbo na sinabihan ni Shigure na gamitin ang sinanay nilang pagtakbo. Ginawa naman ito ni Celeste na nakalapit sa swordsman na sumangga. Saka ulit nagpatakbo-takbo. Sinabi naman ni Hanako na gawin ng sinanay nila na atakehin ang kalaban at kagatin na parang spaghetti. Pero ayaw ni Celeste. Samantala ay pinapalakas naman ng mga adventurers ang manok nilang swordsman na huwag magpatalo. Patuloy lang sa pag-atake si Celeste na hindi matamaan ang magaling sa espada na lalaki. Sinabi ni Camila na gamitin ni Celeste ang itinuro niyang pa-sexy na pose. Ginawa nga ito ni Celeste na ipinagtaka ng swordsman at dahil dito ay nabitawan tuloy ni Celeste ang isang armas. Kaya sinakaw ni Genzo si Camila dahil sa itinuro nitong kalokohan. Kaya pinatahimik sila ni Shigure. Sinabi ng swordsman na para tuloy siyang baliw na pinatulan si Celeste sabay na disarmahan ang babae. Pero nang itinaas nito ang espada ay sinabi ni Genzo na gawin niya ang wrestling move at sa isang iglap ay nahuli ni Celeste ang swordsman na ginamitan ng suplex. Kaya nagsaya ang mga bida. Kalaunan ay sinabi ng swordsman na natalo. Pero sinabi ni Celeste na hindi daw dahil na-disarmahan siya ng swordsman. Kaya tabla daw sila. Pero sinabi ni Genzo na kalokohan daw ito. Nais ni Genzo na bigyan ng leksyon ang bawat isa sa pagbuli kay Celeste. Inaawat siya ni Shigure na sinabing ipapalaro ang tenga nito pag uwi nila. Sinabi ng guildmaster na hindi masaya ang mga adventurers dahil nalulugi sila sa mga nakaraang araw. Mayroon daw kasing isang barbarian na beastman na ninanakaw ang mga nahuli nilang beast creatures. Saka ginagamitan ang mga hunters ng kakaibang teknik sa laban. Dahil sa narinig ay sinabi ni Genzo na ayos na daw natanggapin ni Celeste ang pag-sorry ng mga adventurers na yumuko naman sa babae. Sa daan ay sinabi ni Shigure na alam na nitong si Genzo ang nakamaskara na ng bubugbog sa mga adventurers sa gubat. Natigilan sila ng makasalubong ang kinatatakutan ng lahat na maniningil ng utang. Sa bahay ay sinabi ni Klaus na gusto nitong magdaos ng tournament dahil sa nakitang mock battle kanina. Mabenta daw ito sa mga tao kaya pwede silang magbenta ng tiket at pagkain. Sinabi ni Klaus na kung tutulong si Genzo ay bibigyan siya ng porsyento para may magamit na pera para sa pet shop nito. Tatanggi sana siya nang biglang gumalaw ang kanyang mga muscles na sinasabing excited sila. Kaya pumayag ang bida na sa tingin ay babalik siya sa pagiging pro wrestler. Gumawa sila ng ring ayon sa instruction ni Genzo. Pero feeling niya ay may kulang pa rin. At sinabing kailangan nila ng mga hayop. Sinabi ni Klaus na pwede naman silang tumawag ng mga beastmen na sumali sa paligsahan. Saka nakita pa ni Genzo ang kapitbahay nilang pusa. Binati niya ulit ito na sinabing ang ganda ng balahibo at hubog ng katawan. Kaya nakikipag-flirt na naman ang pusa na sinabing magagalit ang asawa niya. Dahil dito ay nagka-idea si Genzo na sinabing pupuntahan niya ang asawa ni Kitty Cat. Agad silang nagpunta ng tahanan ng pusa at hinintay ang pagdating ng mister nito na galing sa bukid. Nagalit ito na nagtanong kung anong ginagawa ni Genzo sa bahay niya. Nakita ni Genzo na malaki ang mga muscles nito na masayang hinawakan. Sinabi ng misis na huwag silang pag-awayan. Kaya nagalit pang lalo si Kobold na ginamitan ng backhand chop ang dibdib ni Genzo. Napaatras naman ang bida dahil sa dalawa pang backhand chop na ginawa ni Kobold. Gumanti naman si Genzo at naramdaman ni Kobold na malakas ang bida. Nagpalakasan pa sila at naalala ni Kobold noong kabataan niya na kalaban ang sangkatutak na mga orc. Ginamitan ni Genzo si Kobold ng arm tackle na natamba. Kaya tinanggap ni Kobold na natalo siya. Pinatayo siya ni Genzo at sinabing malakas siya kaya pwede siyang maging wrestler. Pagtayo ni Kobold ay naalala nito ang pangarap na hindi lang para maging mister na nagtatrabaho araw-araw para sa pera. Saka nagpaalam na sa misis para sumama kay Genzo at naglakad sila palayo. Kaya nagtaka si Shigure na yung lalaki na asawa ang inagaw ni Genzo. Sa kabilang banda ay takot na takot si Wolfgang dahil sa ginawa ni Genzo sa kanya noon na itinapon at binugbog. Pinapalakas naman siya ng kapatid na si Misha. Pero feeling nila ay tumakbo ang kanilang mga kaluluwa nang buksan ni na Genzo at Shigure ang pinto na hindi man lang kumatok. Sinabi ni Genzo na maging wrestler si Wolfgang sabay bigay ng flyers. Naintindihan ni Wolfgang na lalabanan niya si Genzo kaya lalo itong natakot na muling nagtago sa ilalim ng kumot. Dahil dito ay sinabi ni Misha na siya na lang ang lalaban sa paligsahan. At dahil may buntot at tenga naman ito ng hayop ay sinabi agad ni Genzo na pwede. Pagkaraan pa ay nakita ng dalawa ang ilang mga orc na nagtatanim ng mga puno at bulaklak.
Binati sila ng mga ito na kilala pa rin siya na kanilang hari. Sinabi ng mga ito gumagawa sila ng mabuti para sa good karma daw sabay tanim ng malaking punong kahoy. Sa bahay ay nahuli nila si Camila na sinisinghot-singhot ang damit ni Hanako na parang shabu nito at mas lalo siyang namamanyakan. Kaya huli ang babae. Sa araw ng pagdating ng Patimpalak ay natipon ang mga beastmen at mga adventurers at mga orc. Sinabi ni Heat Haze na hindi alam ang ganap doon pero kung ano man ito ay sasali siya gamit ang malakas nitong magical spear. Pero tinalon siya ni Genzo na sinabing hindi pwede. Kaya knockout na naman ito at nakakurakot na naman si Shigure ng magical spear na ibebenta daw kalaunan. Ipinaliwanag ni Genzo na ang rule sa laban na wrestling ay walang armas at lakas at teknik lang ang gagamitin. May dumating na nagdala ng maraming tinapay na kinain nila. Pero nasa gilid din ang misteryosong karakter na nagmamasid. Hindi rin naitago ang balita ng wrestling event sa castle at nakita ng prinsesa ang flyers na may picture ng suplex move na ginawa sa kanya noon. Nagkaroon muna ng kaunting sparring ang mga sasali sa laro. Naglaban ang Sword Hero at ng Orc King. At natalo ang tao. Naglaban sina Heat Haze at Kobold. Ganon din si Hanako at Celeste na binalak pang kainin ni Hanako. Pagkaraan pa'y nakita ni Shigure na parang kakaiba ang itsura ni Genzo. Kaya sinabi ng lalaki na napapagod siya at wala pang tulog dahil sa katuturo sa mga manlalaro kung paano maglaro ng wrestling. Saka ipinakita kung paano niya binugbog si Heat Haze sa pagtuturo ng wrestling. At tulog ang kawawang Heat Haze na nauntog-untog. Nagreklamo si Hanako dahil wala daw pagkain sa booth ni Shigure. Kaya tinawag agad ni Hanako si Genzo na maghanap ng pagkain. May lumapit na babae kay Shigure at nagtanong ng muscle pics. Ipinakita naman ito ni Shigure at nakita ito ng babae na na-excite. Pero kailangan niyang magbayad ng pera para mabigyan siya ni Shigure ng printed copy. Nagsimula ang araw ng official match at naglaban ang grupo ng mga orc at mga adventurers. At kawawa ang mga tao na binuhat-buhat lang ng mga orc saka din inilock at nabilangan ng 3. Sumunod na maglalaban sina Celeste at Kobold. At excited ang mga tao kaya masaya sina Shigure at Klaus dahil marami silang kita. Nagkasalubong sina Kobold at Celeste at mad-alien lang na tinalo ni Celeste si Kobold na nilock at nabilangan ng 3. Kaya nagreklamo ang Kobold. Samantala ay nasa gilid lang ang misteryosong nilalang na nanunood. Para sa main event ay tag team ang maglalaban at magkasama sina Genzo at Camila. Napilitan lang daw si Genzo na kunin si Camila na ka-team nito dahil mapilit kaya nag-aaway ulit sila. Ang makakatunggali nila ay sina Heat Haze at Misha. Sinabi ng hero na aagawin niya ang trono ng pinakamalakas. Sa kaunang umatake si Heat Haze ng slap na iniwasan ni Genzo at itinapon ang long hair. Nag-assist si Camila na tumalon para mag-double kick. Pero si Genzo ang nataman sa mukha kaya humingi ng patawad si Camila na masaya. Saka ulit sila nagpalakasan na tumatawa pa ang babae. Sinamantala ito ni Misha at Heat Haze na sumipa pero nasalo silang pareho ng mga bida at tinamba. Inilock nilang pareho ang mga katunggali na hindi makalaban. Kaya binilangan na sila ng referee. Napansin ng nakahood ang pagkatalo ni Misha na lumapit. At ipinakitang ito pala si Wolfgang na naroon para manood lang. Pero pinagkamalan sila ng mga analyst na naroon siya para labanan si Genzo. Saka sinabi ni Klaus na mas substitute ni Wolfgang ang nawalan ng malay na Heat Haze. Kaya nag-cheers ang mga tao para kay Wolfgang na ikinaipit naman ito dahil takot pa rin siya. Saka pa daw nagyabang si Misha na kapag nag-teamwork sila ng kapatid ay walang makakatalo sa kanila. Pero sinakal lang pala siya ni Camila na binalibag. Tapos nilock din ni Genzo ang werewolf na sinabing hihimasin na naman ito. Kaya muling napaalulong ang kawawang Wolfgang. Pagkatapos ng event ay masayang nag-inuman ang mga naroon dahil sa tagumpay na event na isinagawa ni Klaus. Masaya sila dahil marami silang kinita sa event na iyon. Kaya naintindihan na daw ni Shigure kung bakit gustong-gusto ito ni Genzo. Pero may mga dumating na tinawag ang pansin ni Shigure dahil marami siyang bill na babayaran. Kaya nainis ulit ang babae na pinagalitan ng 3 kasambahay na maraming mga sinira at kinain kaya nasimot din ang pera nila at kakain ulit sila ng lugaw. Habang nagre-relax si Camila na kumakain ng berry ay inutusan siya ni Genzo na mag-walk the dog. Pero ginagawa ng mga ito doon. Pag uwi ni Camila ay naiiyak siya dahil binuli siya ng mga batang nakakita ng panty niya. Humihingi siya ng comfort sa mga kasama pero walang pakialam ang mga ito sa kanya. Sa ganun silang sitwasyon nang biglang pumasok ang isang babae na sinabing nahanap din sa wakas si Genzo. Sinabi nitong ini-expose ng lalaki ang puwet niya sa castle kaya agad na hinuli ng mga kasamang babae ang bida. Sinabi ni Camila na alam niyang manyak ito dahil tinitignan si Hanako ng palihim. Pero sinabi ng bida na yung sungay at buntot lang naman niya. Sinabi ni Camila na pinakita pa sa maraming tao ang kulay ng panty niya pero sinabi ng lalaki na isa lang daw iyon na wrestling move. Ni Genzo na ito yung nag-summon sa kanya. Kaya masaya ang prinsesa na magpapakilala sana.
Ngunit niyakap na siya ng bida sa likod. Saka ulit ni wrestling patalikod kaya kitang-kita ulit ang panty na hindi pinalitan. Tapos naroon pa ang mga audience na kapitbahay na dagdag kahihiyan ng prinsesa. Rose at Mau na patungo sa samantala ay nakasakay ng pero natigil sila sa daan nang may lumabas na mga unggoy. Sinabi ng mga ito na magbayad sila ng toll fee. Pero kaagad na lumabas si Mau at pinatulog ang una. Agad na ginamitan ng head scissors ang pangalawa na tulog din. Saka hinurira na sinabing ganun daw kalakas ang Demon King mula sa mundo ng mga tao. Tapos may isa pang aso na kamukha ni Hiroyuki na parang gusto nitong magpaampon kay Mau na hindi alam ang gagawin. Sa kinaroroonan ni na Genzo ay nagtataka ang mga babae kung sino ang dumating na babae na ipinabakaka ng bida. Kaya tumayo si Altina at nagpakilalang siya ang prinsesa ng kaharian ng Edbrado na isa ding priestess at naroon siya para iuwi ang hero. Narinig ng mga babae na hero daw si Genzo kaya napatawa si Camila na sinabing manyakol ito sa mga hayop at hindi hero. Kaya sila nagpalakasan ulit. Nagalit si Altina na sinabing hindi nila dapat binabastos ang hero dahil tagapagligtas nila ito laban sa mga demon. Kinantsawan ni Camila si Altina na kung prinsesa daw ito ay bakit ipinapakita ang panty nito sa mga tao. Kaya sinabi ni Altina na hindi naman niya sinasadya. At inawat na sila ni Shigure. Nagtanong si Genzo kung bakit kailangan niyang labanan ang Demon King. Kaya ipinaliwanag ni Altina na ang Demon King ang hari ng mga beast monsters at magtitipon sa mga ito. Dahil narinig ni Genzo na ang Demon King ang boss ng mga beast creatures ay hindi siya payag sa gusto ni Altina at ayaw niyang maging hero. Sinabi pa niyang mas gusto nitong magbukas ng pet shop. Dahil dito ay sinabi ng prinsesa na nagdilim ang mukha na hindi siya makakapagtawag ng bagong hero hanggat hindi namamatay ang kasalukuyang hero. Binuksan nito ang pinto at may dumating na mga knight in shining armor. Pero kaagad itong sinipa ni Genzo at nawalan ng malay. May sumugod na isa na ginamitan niya ng axe bomber na bagsak. Binuhat pa niya ang isa at itinapon sa isa pang knight. Tinuhad nito ang isa sa pader saka agad pang binigyan ng flying knee ang isa pa. Kaya nag-alala si Altina dahil natatalo ang mga pinakamagaling niyang knight soldiers. Saka dinaakala ni Hanako at Camila na in love si Genzo dahil sa kakabuntong hininga nito. Tinawag ni Genzo si Shigure at may sinabi na inakala ni Hanako kung nag-confess ang bida. Pero naiisip pala nitong pagbigyan ng hiling ni Altina na labanan niya ang Demon King. Lalo na kung isa itong beast creature magic. Sinabi ni Genzo na siya lang ang lalaban sa Demon King. Kaya napahanga ang mga adventurers na tinawag siyang hero. Pero ayaw itong tanggapin ni Genzo na nagpakilalang isa siyang wrestler. Ngunit malungkot pa rin siya dahil wala siyang nalamang impormasyon tungkol sa Demon King. Sinabi ni Hanako kay Camila na parang totoo ang sinabi ni Altina na si Genzo ang tunay na hero. Kaya dapat daw na mula ngayon ay huwag na silang magsasalita ng tungkol sa Demon King. Sinabi ni Camila na siya ang bahala. Pero lumapit ito kay Genzo at sinabing alam niya ang itsura ng Demon King. Kaya excited ang lalaki na nakinig sabay guhit pa sa mga sinabi ni Camila na itsura ng Demon King. Pagkatapos ay nakita isa pang Demon King mula sa mundo ng mga tao. Saka sinabing napakabrusko ng bida. Pero naisip bigla ni Genzo na magandang balita iyon dahil dalawang Demon King na ang makakalaban niya at curious kung anong itsura ng mga ito. Samantala ay nakarating na si Mau sa Orc Kingdom kasama ng mga beast people. Sinabi niya sa mga tauhan na siya lang ang lalaban doon. Saka siya pumasok at bumugbog ng ilang mga orc ganig ni Mau at hinanap si Genzo. Pero ang Orc King ang dumating na sinabing pinakarod na bisita nila si Mau. Saka naghamunan ng dalawa na maglaban. Sa paglalakad ng mga bida ay nagtaka siya dahil wala siyang makita kahit ismundo. At nagulat ang bida nang makita ito. Sa bahay pagsapit ng gabi ay hindi na malaya ni Shigure na mayroong mga kumuha ng alaga nilang aso. Kinabukasan ay muling dumating si Altina na nagpakilalang prinsesa ng kingdom kaya dapat maalala ng bida ang pangalan niya. Pero sinabi kasi ng bida na wala siyang pakialam kaya hindi may pinta ang mukha ng prinsesa. Pero agad din itong nagpunta ng mesa at humingi ng pagkain dahil mas masarap ang luto doon kaysa sa palasyo. Nang tapos na silang kumain ay sinabi ni Altina na inatake ng Demon King ang Orc Village pero alam na ito ng mga bida. Saka sinabi ni Genzo na Mau ang pangalan ng lalaking umatake doon. Nais pang malaman ni Hanako ang tungkol kay Mau na nagtanong. Pero binabaliwala ni Camila ang mga sasabihin ng bida na baka daw hindi totoo. Pero pinatahimik sila ni Altina na sinabing hindi dapat nila maliitin ang pwedeng gawin ng Demon King at ng mga halimaw na kasama nito. Kaya naiinis si Camila na ayaw pag-usapan ng racism ng tao sa mga halimaw. Nagtaka ang prinsesa pero sinabi ni Shigure na baliwalain lang ito ng prinsesa. Nag-aalala daw si Altina para sa mga tao sa bayan na iyon baka gawing biktima ng Demon King. Kaya lumapit ang bida sa prinsesa na nag-expect ng magandang sagot mula kay Genzo. Pero pinatabi pala siya ni Genzo dahil lalabas ito kaya bigo ang babae.
Pero paglabas ni Genzo ay narinig nila ang pag-iyak nito dahil wala na doon ang aso at naputol ang tali. Sa gubat ay hinahanap pa rin ni Mao at ng mga kasama ang hero. Nang maistorbo sila sa nag-aaway na mga unggoy. May pinag-aawayan pala ang mga kamukha ng katabi mo na papel na nakita nila. Naintriga ang mga vampira na nais itong makita. Kaya ibinigay naman ito ng mga unggoy. Nakita din ito ni Mao na napatawa dahil ito yung wrestling move ni Genzo na ginawa kay Camila. At excited na siyang mahanap ito. Nakita ng dalawang vampira na si Camila ang nasa larawan kaya pinagtatawanan nila ang pagpapakita nito ng asset. Sa daan ay sinisigawan ni Genzo ang hinahanap na aso nang makita ang kapitbahay na pusa. Binati niya ito at nagtanong kung nakita ang aso nito. Pero sumagot ang pusa na hindi kaya umalis na si Genzo na sinabing see you later. Kaya nagtaka ang kitty cat dahil hindi daw napansin ni Genzo ang ipinagbago ng gamit niyang shampoo. Hinahanap naman ni Hanako at Camila si Hiroyuki kaya nagtanong si Camila kung anong rason na ginagawa nila ito. Kaya ipinaliwanag ni Hanako na importante kasi ito sa bida. Maging ang prinsesa ay nagtanong-tanong din sa mga tao na aksidenteng tawag sa kanya ay Prinsesa Puwet. Tapos nakita pa niya ang mga bata na dumaan na ipinakita ang puwet kaya naiinis niyang tinignan ang mga tao na naroon na hindi makatingin. Nagtanong si Klaus kay Shigure kung ano ang inaamoy ni Shigure sa lupa na sinusundan ng babae. Kaya sa bahay ay sinabi ni Klaus na nakita nito ang aso sa mansyon ng isang mayaman na tao. Kaya agad na lumabas si Genzo na sinabing walang paki kahit mayaman pa ang kumuha sa aso niya. Ipinakita nga ang isang batang babae na kalaro si Hiroyuki at pinangalanan pa nilang Catherine ang aso. Nag-uusap na pala ang mayamang lalaki at ng mga bida at ayaw ibalik ng mayaman ang aso dahil binili daw ito ng mahal sa isang merchant. Sinabi ni Shigure na pag-aari pa rin nila itong ninakaw. Pero sumagot si Hanako na tama rin ang panig ng mayaman na nagbayad para sa aso. Tapos nakisabat pa si Camila na sinabing ang galing ng boss nito kaya siniko siya ng naasar na Genzo. Sinabi ni Altina na bibilhin ng aso kaya nakilala tuloy siya ng mayaman na si Prinsesa Puwet kaya nag-blush itong nainis na tinanong kung magkano ang binayaran ng mayaman, kaya ipinakita ng lalaki ang resibo sa binayaran. Dumating ang bata at ng aso at nagkita ang dalawa. Inakala ni Genzo na miss na siya ng aso na tumalon din. Pero yung feeds pala na pagkain ang gusto nito at masayang kumain na walang paki kay Genzo. Mabilis ang pagtakbo ni Altina pauwi dahil kapag nabili daw niya ang aso ay magkakaroon ng utang na loob si Genzo at gagampanan na niya ang pagiging hero nito. Tumayo si Genzo na sinabing umalis na sila dahil wala silang pambili sa aso dahil mahirap lang sila. Kaya nagpasalamat ang mayaman. Tumalikod ang bida at napansin ng mga babae na umiiyak ang macho. Pero natatawa si Camila na malaking baby daw siya kaya muli niya itong sinikmuraan. Nagpaalam na daw si Genzo sa aso na sinabing sana ay maging masaya ang buhay nito kaya lumingon ng aso. Napansin ito ng batang babae at napagtanto na aso talaga ito ni Genzo. Kaya naawa ang bata na sinabi sa tatay na ibalik nila ang aso para maging tunay na masaya ang amo at aso. Kaya nagpasalamat si Shigure na kukunin na sana ang aso pero pinigilan siya ni Mayaman Challenge. Kailangan daw bayaran ng mga bida kahit kalahati ng ginastos nila sa aso. Pero mahal pa rin ito para kina Genzo at naawa pang lalo ang bata. Ipinaliwanag ng ama na mahal ang pera na ginastos nito sa aso. Pero dahil naiiyak ang anak nito ay napilitan siyang may pababa ang singil sa mga bida. Kaso pag-uwi ng mga bida ay sinabi ni Genzo na hindi pa rin nila kayang bayaran ng aso dahil mahirap sila. At nagrereklamo din si Camila dahil sa siko at suntok ni Genzo sa tiyan niya na naging red. Hiniling sa boss na pairan ito ng oil. Pero sinuntok pa siyang lalo ni Hanako. Sinabi ni Genzo na mas maganda na siguro kung tumira si Hiroyuki sa tahanan ng mayaman dahil mas masarap naman ang pagkain nito doon. At iyon din ang dahilan kung bakit gusto niyang magpatayo ng pet shop saka siya naiiyak. Dahil dito ay naawa naman si Shigure na inilabas ang itinatago nitong pera. Alisto si Camila na kunin ito pero sinuntok ulit siya sa tiyan. Emergency fund daw nila ito na secret lang ni Shigure. Pwede nilang gamitin ito para mabili pabalik si Hiroyuki. Kaya bumalik nga sila at binili si Hiroyuki sa halaga na kaya nila. At nagpaalam din ang nalungkot na bata pero sinabi ng bida na pwede niya itong bisitahin anumang oras. Nagtanong si Shigure kung sino ang nagbenta ng aso sa mayaman. At inilarawan ng mayaman ang description ni na Edgar, Wolfgang at Misha. Kaya nainis si Genzo. Masayang nagiinuman ang mga kawatan dahil tiba-tiba sila sa pera na pinagbentahan sa aso at nakapaghiganti pa kay Genzo. Pero bumukas ang pinto at naroon ang galit na Genzo. Kaya natakot ang tatlo. Agad hinuli ni Genzo ang lobo na iniikot at itinapon. Kumuha naman ng kutsilyo si Edgar para daw labanan si Genzo. Pero sinalo ng bida ang kamay niya. Saka din binuhat ang matandang magnanakaw at ginamitan ng chiropractic massage sa spine. Humingi ng patawad si Misha pero hindi siya pinatawad ni Genzo at sa unang pagkakataon ay sinuplex nito si Misha.
At knockout ang tatlo pagdating ni Shigure. Samantala ay nakabalik na ang napagod na Altina dala ang maraming pera. Pero wala na doon ang mga bida dahil pauwi na sila. Nagulat ang mga bida dahil may dalawang mga beast people na nagbabantay sa pinto. Kaya alam na nilang may mga tao sa loob ng bahay nila. Pagpasok nila ay binati ni Joe na si Hanako na hindi ulit siya maalala. At sinabi din ni Mao na long time no see kay Genzo. Dahil dito ay naniwala na ang mga chicks nito na magkakilala nga sila ng inakala nilang Demon King sa mundo na Mao. Hindi makapaniwala si Hanako na nag-summon si Jonah ng isa pang Demon King. Kaya sinabi ni Jonah na dapat kasi ay nilabanan ni Hanako ang hero pero sa halip ay nakisama siya dito. Nagkakasagutan din sina Rose at Camila. Pero pinatigil sila ni Mao at sinabi kay Genzo na maglaban sila. Sinabi din ni Jonah na hinahamon nito si Hanako. Inawat sila ni Shigure dahil baka maistorbo daw ang mga kapitbahay nila. Pero biglang naroon si Klaus na sinabing sakto ang balak nito na pag-organize ulit ng tournament fight. Kaya pera ang agad na naisip ni Shigure. Sinabi niya kay Genzo na pagkakataon na nila iyon para kumita. At dahil gustong bumawi ni Genzo ay tinanggap nito ang hamon ni Mao. Sinabi ni Mao na hindi na niya hahayaan pang tumakas ulit si Genzo sa laban nilang iyon. Kaya ng gabi na iyon ay nagpalakas naman si Genzo dahil pro wrestler na ang kalaban nito. Nakita niyang lumapit si Camila na lumuhad sa harap niya. Seryoso nitong sinabi na may gusto siyang talunin na malakas na kalaban kaya gusto nitong magpaturo ng pro wrestling. Kinabukasan ay pinapakain ni Genzo ang mga alaga nang sumigaw-sigaw si Camila na turuan na daw siya ng wrestling. Kaya inilak siya ng macho at sinabing late na ang babae sa training. Sinubukan pala itong gisingin ng bida pero na-hangover ito sa pag-inom ng alak. Pero dahil handa na daw siyang mag-training ay inunat-unat ng bida ang chicks. Habang nag-meeting sina Klaus at ng dalawa pa para isagawa ang wrestling match na mas malaki ang peperahin nila, ay maingay naman sa labas ang kinakawawa ng bida na Camila. Pero bale wala ito kina Shigure at Hanako na pera at pagkain ang naiisip nila na mas marami kumpara sa nakuha na nila dati. Sa labas ay nagrereklamo si Camila dahil sa pagsasanay ni Genzo sa kanya na hindi niya kaya. Maraming rason ang vampira pero sinabi ni Genzo na kung gusto nitong manalo ay dapat magsanay. Nakita ni Camila si Hanako at desidido itong manalo. Nagtanong si Genzo kung ano ang makakalaban ni Camila kaya magsasalita sana ito. Kaso ay agad siyang sinaktan ni Hanako at ito na ang sumagot ng inimbento nitong kwento. Sekreto pa rin kasi nila ang tunay nilang estado ni Camila. Nasabi ni Genzo na parang mahihirapan silang masanay si Camila pero susubukan pa rin nila. Samantala sa gubat ay napapatawa si Mao na mag-isa dahil makakalaban at tatalunin na daw nito si Genzo. Saka siya tumayo at paulit-ulit na nag-exercise kung paano mang tackle. Nagtaka si Rose kung ano ang ginagawa ni Mao. Kaya sumagot ang kunwari alam ito na Jonah na victory dance daw ito ni Mao. Kaya nag-imagine nga si Rose na sumasayaw si Mao habang tinalo ang isang kalaban. Masaya din sina Rose at Jonah dahil magiging matamis daw ang panalo nila kina Hanako at Camila. Nasabi ni Camila kay Genzo na tinalo na siya dati ng lalabanan at nagdulot ito ng kahihiyan sa kanyang boss na Hanako. Pero gagawin ng lahat para manalo. Nagtanong naman si Camila kung anong kwento ni na Genzo at Mao. Nagkwento si Genzo na last fight na sana niya si Mao bago magbukas ng pet shop. Kaya napahanga ang babae na nag-imagine na sa tabi ng isang bulkan naglaban sina Mao at Genzo at ang lakas-lakas nilang pareho. Tinawag ni Shigure si Genzo kaya sinabi nitong magsanay muna mag-isa ni Camila gamit ang instruction sa papel. Pero nakita ng babae na mahirap ito kaya iinom daw muna saglit. Subalit kinuha ng lalaki ang alak at sinabing masama ito sa katawan. Magrereklamo pa sana ang vampira pero ipinaalala ng bida na iwan ito kung gustong manalo. Nag-usap si Genzo at Shigure at sinabi ng babae na kailangan nila ng isa pang fighter na makakasama nila. Dahil 5 match pala ang laban sa pagitan nila ni Mao. Pinuntahan nila ang natatakot na Wolfgang at mga katropa nito. Pero sinabi ng mga bida na kailangan nila ng tulong ng mga ito. Dahil may kakalabanin din silang werewolf ay nais nilang magpakalalaki si Wolfgang at lumaban sa ring. Takot na takot si Wolfgang pero pinakalma ulit siya ng mga kamay ni Genzo. Nagkasundo naman sa presyo sina Shigure at Edgar na parehong mahilig sa pera. Kalaunan pa ay naisip nilang kumuha ng fighters mula sa guild. At mayabang ulit si Heat Haze na siya ang pinakamalakas na adventurer pero ibinaon siyang muli sa kisame ng bida. Excited naman si Celeste na sinabing nais sumali sa wrestling match. Dumating din ang prinsesa na nabalitaan ang paglalaban nila ng inakalang Demon King mula sa mundo. At sinabi nitong gagawin kung ano man ang maitutulong sa mga bida. At mayroon talagang kailangan ang mga bida. Sa mga nagdaang araw ay nag-promote sila ng isasagawa nilang wrestling match sa mga dumadaan na mga tao. Habang nagsasanay ang mga wrestlers ay naghahanda naman ng malaking arena sina Klaus. At naghahanda din ng maibibenta na pagkain si Giz.
Minamanyak naman ni Genzo si Wolfgang na tinuturuan ng wrestling lock. Samantalang nagpapalakas naman na si Camila. Dumating ang araw ng match at handa na ang arena. Naglinya ang mga tao at mga halimaw na papasok sa magkaibang pasukan. Saka pa daw naghahamunan ng mga tao at mga beast folk kung sino ang mananalo. May dalawang spellcaster na gamit ang magic ay gumawa ng malaking screen. Kaya masaya si Shigure dahil malaking asset nila ito. Sa backstage ay pinalakas ni Genzo ang mga wrestlers na kasama sa kanyang team at sinabi sa mga ito na hindi mahalaga kung manalo o matalo. Basta lumalaban sila mula sa puso. Kaya motivated naman ang mga ito. Sinabi ni Klaus na kapag manalo sila ay may premyo na pera. Pero sinabi ng mga orc na hindi daw iyon ang dahilan para makisali sila sa wrestling kundi ay para maipakita ang kakayahan nila. Ngunit sinabi ni Genzo na kailangan nitong manalo para sa pet shop na itatayo kaya naguluhan tuloy ang mga orc. Sa kinaroroonan naman ng mga babae ay insecure si Altina dahil sa suot nito na makikita ng buong kaharian nila. Kaya binigyan siya ng maskara ni Shigure para maitago ang mukha. Seryoso naman sa isang gilid si Camila na kailangan niyang manalo para kay Hanako. Pero sinabi ni Hanako na hindi ito dahil sa kanya. Nagsimula ang tournament at nagsalita ang MC. Saka din ipinakilala ang mga manlalaro sa grupo ni Genzo. Naglakad ang mga ito na hinahangaan ng mga tao. Kasama din si Altina na nakadamit ng sexy nitong attire pero mayroong maskara. Feeling daw niya ay tinititigan siya ng mga tao at parang nahihiya. Pero napangiti din siya dahil gustong-gusto niya ito. Ipinakilala naman ng wrestlers mula sa Demon Army at pawang mga siga ang mukha ng mga ito. Unang match ay ang isang unggoy at ni Altina. Hindi nakinig si Altina sa sinabi ng mga kasama at agad na umatake sa unggoy na umilag. Kaya nahulog siya sa labas ng ring at muling ipinakita ang puwet nito. Kaya nasabi ng mga tao na pamilyar daw ang puwet na iyon para sa kanila. Kaya nahiya ulit ang prinsesa sa isip. Nag-double kick si Heat Haze sa unggoy saka agad tinapik si Celeste na pumasok at sinuplex ang unggoy sa bylock. Kaya nanalo sila sa first match. Sa second match ay nakipaglaban naman ng orc at ni Kobold laban sa mga Cyclops. At walang hirap nilang inismash ang kanilang kalaban na nalock agad. Kaya masaya ang Orc King at Kobold na nanalo. Sa next match ay kinalaban naman ni Wolfgang at Misha ang dalawang giant mula sa Demon Team. Kaya bagsak pareho ang magkapatid na natalo. Ang next match naman ay sa pagitan ni Camila at Rose. Kahit alam na mas mahina ay mayabang pa rin si Camila na sinabing patatahimikin daw ang bunganga ni Rose. Nagpalakasan sila at nagulat silang pareho dahil nakakasabay si Camila kay Rose. Tinamba ni Rose si Camila pero nakahawak pa rin ito at sinipa si Rose sa ulo na nasaktan. Kaya nagalit itong sumipa ng front kick na sinagot ni Camila ng sampal. Muling umatake si Rose ng suntok na combo at may round kick pa. Pero nakasangga-sangga si Camila habang inaalala ang sinabi ng trainer nitong si Genzo. Buo ang kanyang loob na mananalo doon pero nasampal siya ng malakas ni Rose kaya siya natamba at napadapa. Kaagad na lumapit si Rose. Ngunit biglang tumalon si Camila at ginamitan ng head scissors takedown ang nagulat at hindi nakaiwas na Rose. Kaya knockout itong bumagsak sa ring. Kaya napa-cheers ang mga tao dahil sa ginawa ni Camila. Pero nagsaya siya ng maaga at inakalang nanalo na. Sinigawan siya ni Genzo na i-lock si Rose pero hindi nakinig ang loko. Kaya nakabawi si Rose na hinawakan ng katawan ni Camila at siya ang sinuplex. At siya ang banilangan ng 3. Kaya si Rose ang nanalo. Binati ng masayang Joe na si Rose sa pagkapanalo. At bagsak ulit ang moral ni Camila na natalo lalo na nang sabihin ni Rose na malayo ang level nila. Naiiyak siya tapos sinabi pa ni Genzo na iyon ang resulta kapag nag-relax siya kaagad. Pero ayos na daw ang laban niyang iyon. Nanlulumo na lumapit si Camila kay Hanako na kain ng kain at humingi ng patawad dahil natalo siya ulit. Ngunit sinabi ni Hanako na para sa kanya ay nanalo si Camila. Saka pa ito binigyan ng pagkain. Kaya naiiyak sa saya si Camila. Lumapit naman si Mao kay Genzo at sinabing handa na ba siya sa laban nila. At sumagot ang bida na handa na siya. Nag-recap ang announcer at sinabing sa unang match ay nanalo ang grupo ni Altina na tinawag nilang Princess Puwet. Pero dahil sinabi ng mga tao na mahal nila ito ay wala na siyang paki basta masaya ang mga tao sa kanya. Sa ikalawang match ay sina Orc King at Kobold naman ang nanalo. Kaya pinuri ng mga orc ang kanilang boss na idol. Maging si Kobold naman ay pinuri ng mga anak nitong maliliit at ng asawa nitong na-inlove daw ulit sa kanya. At sa pagitan daw ni Genzo at Kobold ay si Kobold ang pipiliin nito. Ang third at fourth match naman ay panalo ng grupo ng Demon Army. Nagyayabang sina Jonah at Rose at alam na daw nila na mananalo ang Demon King. Nagsalita bigla sa likod nila si Hanako na sinabing huwag nilang maliitin si Genzo dahil siya ang mananalo. Sabay kagat at nguya sa hawak nitong lechon kaya inakala ng dalawang nabahala na tinatakot sila ni Hanako. Saka din umalis ang misteryosong karakter. Sa ring ay ipinakilala ang sumayaw-sayaw na Mao. Saka sumunod si Genzo.
Sa ring ay nagkaharap ang dalawang pro wrestler na parang mga gagamba na handa sa paghuli. Kaya puno ng tensyon ang mga nanunood. Sa isip ni Genzo ay alam nito ang style ni Mao na atake agad ang alam. Pero nagtaka siya dahil parang hinihintay lang ni Mao kung anong pag-atake ang gagawin ng bida. Naalala ni Mao noong talo siya palagi kay Genzo. Nagsanay siya sa waterfalls na binubuhat ang mabigat na tubig. Sinuntok niya ang makapal na bricks. Saka din nagbabad sa yelo. Nagpalakas pa siya ng muscles at tumalo ng iba pang wrestlers. Pero ng araw ng laban nila ni Genzo ay bigla na lang itong naglaho. At mula noon ay naghirap na daw ang buhay niya dahil sa kakahanap kay Genzo. Nagulat siyang bumalik sa laban nang umatake si Genzo na hindi na daw makapaghintay. Lalo na at inaantok na ang mga manunood dahil hindi sila naglalaban. Sinabi pa nito kay Mao sabay lock sa likod ng mga profesional silang wrestlers kaya trabaho nilang magpasaya ng mga audience. Bumawi naman ng paglock sa likod si Mao at sinabing huwag siyang turuan sabay isiningil yung araw na tumakbo ang bida. Magiging champion na sana siya kung hindi ito naglaho. Pero sinabi ng bida na hindi siya tumakbo kundi ay bigla na lang siyang napunta doon. Nag-uusap sila habang automatic na gumagalaw ang kanilang mga katawan sa pro wrestling. At napagtanto nilang pareho na ganun din ang nangyari kay Mao kaya naroon. At masaya silang pareho dahil maglalaban talaga sila na walang tatakbo. Kaso ay imagination lang pala nila yung laban kanina at pinagalitan pa sila ng referee na sinabing maglaban na sila. Habang nagkukwentuhan sila ng pangarap ni Genzo na pagtatayo ng pet shop, ay nag-double kick na si Mao. Tapos na-stun din siya ng bida. Binuhat ni Mao ang bida para sa spine lock. Pero bumawi din si Genzo gamit ang Boston lock. Saka binuhat si Mao gamit ang vertical suplex. Nilock din ni Mao si Genzo gamit ang camel clutch habang patuloy silang naglalaban. Naririnig ni na Jonah at Rose ang usapan ng dalawa kaya inakala nilang baka moron yung nasummon nilang Demon King. Tinamba ni Mao si Genzo na sinabing tatalunin pa rin ito. Pero nagulat siyang bigla sa kahol ng aso sa likod. Dahil takot pala siya sa aso tulad mo. Ito daw ang pinakakinatatakutan ni Mao. Nagpunta siya sa kinaroroonan ng mga mababait na hayop. Pero takot na takot siya sa paghawak sa mga ito kaya siya tumakbo. Pero nang magpunta siya ng zoo ay pinagsusuntok niya ang mga leon. Kaya nagulat ang zookeeper dahil bogbog yung mga alaga nilang malalakas na mga hayop. Pero takot na takot siya sa kahol ni Hiroyuki. Kaya nagka-idea ang mga vampira na lapitan ng maliit na aso. Sinubukan silang pigilan ni Giz pero pinag-isahan ito ng mga tauhan nila. Kaya nagawang kunin ng dalawang vampira ang uto-uto na aso. Nakita din ito ni Genzo na naistorbo sa pakikipaglaban sa ring. Sinubukan siyang sipain ni Mao ng double kick pero yung ref ang nataman sa mukha. Samantalang iniwan ni Genzo ang ring at hinabol sina Jonah at Rose. Maging ang tatlong kurakot ay nadamay sa habulan at kasama sa mga binangga ni Genzo na naitapon. Naitapon din ni Giz ang mga kalaban niya dahil langgam ito at super lakas. Saka agad na ipinahawak ni Genzo ang aso dito. Nagtawag ang referee na bumalik sila ng ring. Pero naglaban sa bleachers sina Mao at Genzo na naitapon sa mga manunood. Kaya tuloy naglaban din ang mga tao at mga beast people at nagkarambola sila. Pati yung mga natapos ng nakipaglaban na mga wrestlers ay nakipagbakbakan sa isa't isa. Bago matapos ang bilang ay nakaakyat pa pareho sina Genzo at Mao sa ring. Muli silang nagkaharap at bagsak si Genzo sa pagbangga ni Mao. Saka din ipinakita ng kalaban ang special move nito at di naganan sa pagtalon si Genzo na nasaktan. Bumangon naman agad si Genzo na nag-energize ang katawan at tinuhod si Mao. Saka din agad hinuli at sinuplex ng pagkataas-taas ang kalaban kaya nasaktan sa pagbagsak si Mao. At dahil hindi na nakagalaw si Mao ay natalo siya sa pagbilang ng referee. Kaya natapos ang laban sa pagbell ng ring. At natigil din ang mga naglalaban ng mga tao at beast folks. Saka pa nagpalipad ng magic arrow ang isang elf at nagkaroon ng fireworks sa ere. Tumayo ang panalo na Genzo. Sinabi ni Mao na natalo na naman siya kay Genzo. Pero hindi pa rin siya titigil at gusto ulit makalaban ng bida. Para naman kay Genzo ay ayos lang ito at handa siya para maglaban ulit sila sa hinaharap. Saka iniunat ang kamay para tulungan ang napangiti na Mao. Tumayo ito at sinabing pro wrestling ang the best. Opisyal na itinanghal na panalo ang Hero Army kontra sa Demon Army. At napasa kanila ang trophy. Nagsalita si Klaus na sinabing maganda ang laban na nangyari kaya gagawin ulit nila ito. Samantala ay hindi masaya ang mga natalo na Jonah at Rose na aalis na sana nang nagsalita ulit si Hanako sa likod nila. Kinumpirma ni Hanako sa dalawa na si Genzo talaga ang nasummon na hero doon. At mananatili siyang makikasama dito at hindi nito kailangan ng tulong ng dalawa sabay pakita ng nakakatakot nitong mata. Kaya agad na umalis ang dalawang vampira na sinabing makakapaghiganti din sila balang araw. Kalaunan pa ay masaya si Shigure na kaharap si Klaus na sinabing nasobrahan nila ang inaasahan nilang makukuha na pera. Dahil daw ito sa extra foods na nabenta nila.
Ngunit inilabas nito ang maraming mga bills na kukunin sa share ni Shigure dahil sa mga nasira na gamit ng maglaban ang mga wrestlers sa labas ng ring. Kasama din na naibawas sa kita sana nila ang maraming pagkain ni Hanako at ang maraming alak na ininom ni Camila. Kaya naiinis si Shigure sa mga kasama dahil naubos ulit ang kita nila dahil sa kanila. Nagiinuman ang mga adventurers at mga wrestlers sa guild at nagkakasiyahan sila na parang walang problema. Tapos pumasok bigla si Shigure na hinahanap si Genzo. Sabay pinakitaan pa siya ng waiter ng bill na babayaran nila dahil sa kanilang pag-party. Magagalit pa sana si Shigure dahil sa paggastos ng mga kasama. Pero natigilan siya dahil nakitang masaya pareho ang Demon Army at ng mga heroes na nagiinuman at kumakain. Sa castle naman ay masaya si Altina na sinabi sa sariling hindi na siya makapaghintay sa susunod na wrestling match event. Kaya napapatanong ang mga pari pero hindi niya sinagot. Kalaunan ay ibinenta ni Shigure ang trophy na napanalunan ng mga bida. Dahil gawa pala ito sa mithril na isang mahalagang bato sa mundo ng anime. Kalaunan ay nagpaalam na si Mao kay Genzo dahil maglalakbay na muna ito para magpalakas sa paglalaban nilang muli. Nag-fist bump pa sila bago ito naglakad. Pero natakot siya sa kahol ng maliit na aso. Masayang papakainin sana ni Genzo ang mga alaga nang pinagalitan siya ni Shigure at sinabing magpunta na siya ng guild para magtrabaho. Tapos naroon din ang dalawang tamad pero kain at inumang alam. Dumating ang nagmamadali na guildmaster at sinabing isang minotaur ang nag-aamok sa isang gubat at kailangan nila ng adventurer doon. Kaya balik sa araw-araw na pamumuhay ang mga bida sa paghuli at pagpapabago ng pag-iisip ng mga demon beast. At natapos ang series. Kung gusto mo pa ay pili ka lang sa ating mga videos dahil lahat yan ay maganda. At salamat po sa inyong panonood at mabuhay po kayo.